kasama, no? Nasa kabilang linya na po natin ang hepe po ng Public Information Office ng Philippine National Police, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. General Tuanyo, good morning. Good morning po. Well, Sir Sander, magandang umaga po at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Opo, sir, kamusta po yung ginagawa nating yung latag po ng seguridad ng Pambansang Pulisya dahil po, I believe, meron po mga kilos protesta ngayon pong araw na ito? Opo, ngayon sa ating ibalita, Ma'am Angel, Sir Sander, na handang-handa po ang Philippine National Police, lalo na po ang ating mga miyembro ng kapulisan sa National Capital Region, sa Region 3 at Region 4A, sa kilos protesta na manggagawa po ngayong araw, September 12 at bukas po na September 13. Katunayan, Ma'am Angel, Sir Sander, ang inalap po natin na tao kabuuan ay 2,250, kung saan po 950 po dyan yung actual na deployment po natin sa People's Monument at sa HS Line po. Opo. As we speak po, meron na hubang mga nagkikilos protesta, mga nagtitipon-tipon na mga kababayan natin at saan-saan po? Ayon po sa ating pong NCRT o na spokesperson po, sa SPD area lang po, pero pailan-ilan pa lang po. Kasi po, ang alam naman natin, yung permit po na binigay sa kanila na magkakandak po ng kilos protesta ay bandang hapon pa huli. Opo. Pero po dito sa EDSA Shrine, General Tuanyo, wala pa po tayong mga namomonitor ng mga militante. Wala pa po, Ma'am Angel. Pero kung ginawa po ng Philippine National Police, alas 6 pa ho ng umaga ngayong araw ito, nakalatag na po ang deployment po ng ating mga miyembro ng PNP na magpoprotekta po sa ating mga kababayan. Opo, nabanggit nyo rin po Region 4 at Region 3, tama po ba? Bakit po pati po sila ay naka-alerto po ngayon? Naka-alerto po sila sapagkat ito po ang nais natin sabihin, Sir Sander, na ang Philippine National Police, kaya po sila nandyan, is para po bigyan ng proteksyon ang ating po mga participants na ikakandak ng rally. Ito ay base na rin sa kutusan ng Angel, Sir Sander, na maximum tolerance at respeto ang karapatan ng ating mga mamayan sa utos po ng ating SILD na si John Dick Remulla at ang ating pong acting GPNP na si General Tates na intindihin ang hinaing ng ating mga kababayan. Nandiyan po ang ating kapulisan po upang bigyan proteksyon ng mga participants po natin at the same time, yung pong usual ng maintenance and peace and order, pagkakandak ng traffic, etc. etc. po. Sa ngayon po ba nagka-full alert po ang Pambansang Pulisya? Ay, alert po, Sir Ma'am Angel, ang NCRPO. Heightened alert. Opo. Kapag ganyan ho, General, di ba ho yung mga humaharap po sa ating mga kaibigang militante, ano ho yung kanilang parang weapon po na dapat nasuot? Ang instruction po kahapon ni SILG po na si Sir John Dick Remulla dun sa launching ng 911 natin. Ayaw niya po na magdala ng mga truncheon o ng mga batuta yung ating po mga tao na harap. Sapagkat kung mapapansin naman po natin, ito naman po ay may mga permit naman po na yung pagkakandak nila ng rally. So maayos po ang naging usapan dyan at malinaw po ang instruction ng ating pong SILG at CPNP. Maximum tolerance po papatupad natin. Basta na rin sa BP 880 na kung saan nakasabi po doon kung ano ang definition ng maximum tolerance. Opo. Ulitin ko lamang po, wala po silang dalang mga tranchon. Ito po yung mga makikipag-usap na rekta sa atin pong mga participants kung sakasakali ba sila pag-usap. Pero siyempre po, meron po tayo tinatawag ng mga standby force na kung saan kung kinakailangan na dumating sila o pumunta roon. Ito po yung mga usual na nakikita natin na gear. Ito po yung tinatawag na crowd management team po natin. Yung mga CDM. Ito yung may dalang mga kalasag, yung mga shield. Tama po ba, General? Tama po yun, Ma'am Angel. Oo. Sa ngayon po ba, wala po tayong namomonitor na banta sa seguridad? Kasi General Tuanyo, may mga nagsisirculate po online sa social media. Kahapon especially ba? Kahapon, ngayon. Sa September 21 po kasi merong gagawing malakihang kilos protesta dyan po sa Luneta. Hinihikayat po yung ating mga kababayan na magsuot ng itim na maskara o yung tube mask. Meron po ba kayong info dito, General Tuanyo? Opo, yan po yung nagbasa po natin, Ma'am Angel, sa tinatawag natin ng mga open sources. Magkaganon pa man, nais natin garantyahan sa ating mga kababayan na ang Indian Philippine National Police ay handa magbigay serbisyo, proteksyonan ng ating mga kababayan sa mga nasabing araw na magkakandak po ng mga kilos protesta. Opo. Hindi rin ho namin tiyak kung matutuloy pero baka meron lang ho kayong impormasyon yung mga pro-Duterte rally naman ngayong araw na nananawagan na pauwiin na ho si dating Pangulong Duterte dito. Meron ho ba kayong namomonitor na mga nagtitipon-tipon na po?
Wala naman po, pero patuloy po ang ating mga intelligence unit sa pag-gather po ng mga information kung saan-saan po ang mga posibleng pagdausan ng mga rally. Hindi naman po natin binibigyan ng diin, Sir Sander, kung ano po ang unit o grupo yung magkakandak ng rally. Basta po ito ay otorisado, peaceful assembly, sila po ay bibigyan protection po ng Philippine National Police. Okay. General, ito po ba mga pulis natin na magbibigay ng seguridad sa mga kilos protesta ay meron po sila mga body-worn cameras? Meron po, Ma'am Angel, sapagkat ito po ay isa sa mga requirements upang makita actual dito po sa ating PNP Command Center sa PCC yung actual na pangyayari sa field po. Opo, pero kumbaga po nakafocus tayo dito sa mga nakakasangkilos protesta, pero syempre po sa ibang mga crimes tayo po ay hindi naman po tayo magpapabaya. Tama yun, Sir Sander, kasi patuloy po, sinasabi po natin, ang PNP po, day in, day out, handa po ang Philippine National Police sa pagtupad po ng crowd management. Magkakaroon naman, isa po sa focus agenda ng ating bagong GPNP na si General Lagsates, yung Enhanced Maritime Police Operations na kung saan po, tako po ang dalawang bagay. Una, yung crime prevention, yun po ang pinaka-importante sa atin. At pangalawa, ito po yung mga police-initiated operations, yung ating pong operations laban sa smuggling, sa illegal droga, at iba pang police operations po ng PNP. General, maiba tayo ng usapin dahil po dito sa naging controversial na sasakyan na nakita daw po di umano na nakaparada po sa compound ng dyan po sa may bahagi ng anti-kidnapping group. Nasaan na po itong kustodiya, General Tuanyo? Medyo mabanggit ko lang nung Lunes na pag-usapan po yan sa ating press briefing na nilinaw po ng ating director ng Headquarters Support Service ng AKG kung bakit po napunta yung ebidensya sa sakyan sa kidnapping doon sa HSS. Nabanggit ko rin po na bigyan nito ng pagkakataon ng inyong Philippine National Police na kumpletuhin yung investigation na ginagawa ng AKG upang mabigyang sagot o mabigyang kalutasan yung pong katanungan na sino ba ang nagdala doon sa sasakyan. Sinasabi po ng AKG na yun po kasi ebidensya nila at wala silang enough na parking doon sa kanilang compound sa AKG kaya dinadala nila doon sa MOQ 14 and 15 area. Pero sinasabi po natin dyan, dapat po sinunod ng ATG yung pong camp rules sa pagpaparada ng mga sasakyan sa MOQ o sa buong kampo. At bigyan niyo po kami ng pagkakataon na tapusin yung investigation para alamin natin kung sino po ang may kasalanan o may liability kung bakit napunta po doon sa sasakyan. Naibigay siya supposedly po ng ATG. Ebidensya po yun supposedly ng ibang krimen? Ako, ang sinasabi ko na AKG, yun po ay ebidensya nila tungkol sa isang kidnapping case na wala silang enough parking sa kanila pong AKG compound. Kaya pinarada po nila doon sa open lot po kasi yung MOQ 14 and 16. Pero sinasabi nga po ng Director ng Headquarters Support Service na wala pong coordination sa kanila. So sinasabi natin na hindi dapat nilalabag ng anumang unit ng Philippine National Police yung campers natin pagdating po sa pagpapat ng mga sasakyan sa loob po ng kampo. May kautusan po kasi General Tuanyo, tama po ba na parang sinasabi na bawal gamitin para sa personal na use itong sasakyan na ito? So may initial info po ba na may gumamit po nito or talagang ipinarada lang dahil waliit po ang espasyo sa loob ng AKG compound? Hindi po, ginamit yung sasakyan sa pang-personal na gamit ng kasi ng miyembro ng Philippine National Police. Katunayan, pwede natin i-verify sa AKG yung pong history o record po ng GPS ng sasakyan na hindi po siya inalis dito po sa loob ng kampo po. Opo, baka ho kasi kaya parang nagkaroon ng hype dahil nga yung sa issue ng mga diskaya. Pero ang malinaw po, wala po itong kinalaman sa mag-asawang diskaya. Wala po sa Sander, magkaiba po yun. Yan, opo. Ako tingin ko, General, kung halimbawang talagang naubusan ng parking, kasi kagaya halimbawa sa HPG, sa dami ng sasakyan, hindi talaga kasya. Saka dyan sa Krabi, General Tuanyo, talagang ang liit ng parking, di ba? Sa tingin ko parang ano naman, parang, daming sasakyan. kung ako ang tatanungin parang okay lang naman walang siguro. Issue dapat. Walang issue dapat. Baka ho, meron lang hong alam mo na, parang nagbigay ng mali siya, ganun ho eh. Ako, sa Sandro, Ma'am, kaya yun po yung panawagan natin sa atin sa publiko na maging mahinahon. At kung gusto nila malinawan ay kumuha po ng impormasyon sa ating Public Information Office para po sa mga tamang impormasyon. Yan, yes, tama. General, pahabol kasi ngayon po mag-uumpisa September 12 hanggang September 28 itong FIVB Volleyball Men's World Championship na idaraos po sa ating bansa. Meron daw po kayong binong task force, General Tuanyo.
Apo, ang NCRPO, Ma'am Angel, sanay po sa mga halos taon na activity po na ginaganap na kung saan ang mga venue usually po ay sa NCRPO. Bukod po doon sa atin pong deployment ng mga kilos protesta ngayong araw na ito at bukas, meron po tayong separate na deployment po dyan upang bigyan protection naman po yung atin pong mga athlete na lalahok tutul sa sabi niyo activity. Gaano po kadami yung deployment po natin dito, General Tuanyo? Apo, meron pong tayo binibigyan na at least a minimum na 20 bawat places of venue po. Na kung saan meron po tayo mga command post, na kung saan sakasakali po at kailangan, humingi po ng police assistance. Nga po yung ating mga kapulisan po. Oo, ang dami yung trabaho, General. Opo. Ang dami yung inaasikaso. Opo, sanay naman po ang inyong Philippine National Police sa pagpapatupad ng ganyan mga uri ng trabaho, lalo na po sa NCRPO. Okay. With that, General Tuanyo, hindi namin kayo papakagambalain pa dahil alam namin busy-busy kayo. Pero maraming salamat Thank po you, sir. sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Amen, Sir Sandro, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang PNP. Si Police General Randolph Tuanyo po ang hepe ng Public Information Office ng PNP. Siya muna din ang spokesperson ng PNP hanggang pwede namang siya na. Oo, kasi siya ang PIO chief di ba? Kaso ang hirap lang kasi doon kung ikaw din yung hepe nung PIO chief, tapos ikaw rin nagsasalita, parang mahahati yung iyong panahon eh. So ibig sabihin yung nakitang luxury car sa Fort Everest. Hindi naman luxury pala. May Fort Everest kasi na nakita. Ito nga parang kinasti kasi nakarating na ito sa Senado eh. Parang kinastigo ni Senator Tulfo ang mga pulisya kung bakit daw ginamit.